Yeah, oo. So, kung nagsa-search kayo in regards sa mga buhay sa Japan, mga naiisip nyo kung is it for you. Dala sa mga nagagawa ng mga video about dito, either one of or two things. So, sobrang ganda ng sinasabi dito or sobrang negative ng sinasabi. Laging extreme, Lagi na lang hindi mo makuha yung saktong timpla nung ano ba talaga ang pamumuhay sa Japan. Ako, having lived here for 9 years and having had na, nagkabahay na dito sa Japan at dito na piling mamuhay, aking ibabahagi sa inyo yung real talk tungkol dito. Yung tamang balanse ng informasyon na para malaman mo kung ito ba yung buhay na gugustuhin mo para sa sarili mo. Kasi nga, gusto ko lang dumaldal. So, ayun nga, pag-usapan natin kung dapat ba, kung para ba sa inyo yung pagja-Japan, para makapag-decide kayo kung dapat nyo bang pursigihin ito. At i-share ko nga yung aking experience. So, muna tayo. 9 years na kami nakatira dito sa Japan. 2 years na kami may bahay. 2 trabaho na yun na ipasok namin. Well, yung pag-butcher. Well, not butcher, packaging ako. For clarification. Yung pangalawa naman sa car parts. During that course, ang pinaka mahirap dito talaga, yung unang pasok mo talaga dito, accessible ang mga bagay. Kasi unang-una sa lahat, mga konbini or convenience store, mga 7-Eleven, Ministop, Lawson, usually naman mga 24 hours siya. So, yan ang takbuhan mo. And, ang kasi dito, pinakakaiba, sobrang tahimik. As in talagang tahimik. Kasi nga, hindi kami sa Tokyo nakatira. So, Gunma area kami. And, by all intents and purposes, probinsya to. Ikukumpara mo sa Osaka, sa Tokyo, talagang dito, yung kumbaga ba, either residential na makikita mo or mga factory. And yun nga, yung mga restaurant na normal. So, pag nagbabrowse kayo sa internet, usually makikita nyo ang daming magaganda sinasabi ng mga tourists, ng mga nagbabakasyon dito. Which is true naman. Opinion ko naman kasi, kahit saan lugar naman, kung bakasyon ang pinunta mo, talagang ang makikita mo halos, puro yung mga magagandang bagay. Makakita ka man ng mga negative na bagay, hindi kasing dalas ng versus versus ng ikay nagbabakasyon lamang at pumunta doon para makita yung magagandang mga bagay sa lugar na yon, di ba? So, kami bilang unang punta namin dito sa Japan, never naman kami nakapagbakasyon dito before kasi ang pinunta nga namin dito, trabaho, hindi bakasyon. So, nung pumunta kami dito, yung mindset namin, alam mo yung mindset, alam mo yung kasabihan na, makapunta lang ako dyan kahit anong trabaho gagawin ko. Yun yung mindset ko noon. Nag-double down ako, tinupad ko talaga yung mindset na yun. Talagang hinanda ko na yung sarili ko, mahirap talaga yung trabaho. Mahirap talaga yung trabaho. Hindi ko sinisiraan yung bansa. Sinasabi ko lang yung totoo. Kahit saan ka naman magpunta, di ba? Ang trabaho, usually mahirap. Unless sarili mong negosyo, unless ito yung bagay na talagang gusto mong ginagawa. Hindi mahirap yung trabaho para sa iyo noon pag ganun yung sitwasyon mo. Ayun nga, mahirap yung trabaho. Tapos idadagdag mo pa yung point na Japanese language dito. Bihirang-bihira yung nag-i-English dito, lalo-lalo na sa probinsya. Kasi hindi nila kailangan yung English. Inaaral nila, nasa kurso nila sa high school. Pero hindi nila priority to. Kasi ang nila, nasa bansa namin kayo mag-adjust sa lengguwahe namin. Hindi katulad sa ating Pilipinas kasi nga, 'di ba, ginagamit natin 'yan sa call centers, 'di ba? Ginagamit natin 'yan para mag-consume ng media, mga movies galing Hollywood. Ginagamit rin natin 'yan pagnood ng anime kasi binabasa natin yung mga subtitle. Kumpara naman sa kanila, lahat dito naka-translate. And talagang hindi nila kailangan yung English language. So pag pumasok ka, ang tanga-tanga-tanga mo. Hindi ako nag-exaggerate dito Kasi nga,
kung hindi ka magaling sa Nihongo, pagpasok mo dito, parang lahat na lang ng ginagawa mo mali. Tapos lahat ng inaano nila sa'yo, maiintindihan mo lang mga keywords. Kunyari, sinabi niya baka. Nihongo wakaranai. Ahoy, mga ganun. Yun ang tatatak sa'yo eh. Well, yun rin ang nakatulong naman sa akin para matuto ng Nihongo language. Lahat ng insultong binabato sa akin doon sa una kong trabaho, pag uwi ko, translate ko, ganyan. Pag may free time ako, basa-basa ako ng nari. Ngayon, sasabihin nyo, pagkakamali mo, hindi ka nag-aral, ganyan. Hindi naman required mag-aral eh. Kailangan mo lang magpursige. Kailangan mo lang i-push yung sarili mo. Matututo ka rin eh. Tapos, very hard physical labor talaga dito. Ang importante dito, masipag ka pumasok. So, yun nga, di ba? So, mahirap yung trabaho. Na-establish na natin yan. Yung pamumuhay naman, kamusta? Okay, pamumuhay. Kasi nga, madaming oportunidad para makapagtrabaho. Iikot yung pera mo, papasok yung mo, may sobra ka libang pera. Yung sobra mong pera, ma-enjoy mo na ma-enjoy lahat ng mga gusto mong gawin. Halos. To the extent, syempre, kagastos tayo na naaayon sa sahod natin. So, sa normal na trabaho na meron ka, posible kang makakuha ng bahay. Posible kang makakuha ng sasakyan. Meron nga dyan, second hand na sasakyan, magkano lang, pagkasahod mo na isang buwan na sahod, pwede ka nang bumili. Ngayon, so, yun, maganda yung panggastos, diba? Establish natin. Yung taxes, yan, isa sa mga nirereklamo ng mga tao dito. Yung mga bayarin. Oo, ang dami talagang bayarin. Ang isa sa ng gobyerno dito, sobrang sipag nila maningil. Kasi, yun nga yung rason kung ba't nakakapagtrabaho dito eh. Para merong makapasok na pera sa gobyerno. Merong manpower para sa mga factory. So, yun nga, diba? Trabaho ka, tapos nababayaran mo lahat ng kailangan bayarin, makaka-continue ka magtrabaho dito. Oo masakit, oo mabigat, oo mahal. Pero kung tatanggapin mo sa sarili mo na buwan-buwan yan ang ginagawa mo, babayaran mo ng babayaran, wala ka magiging problema. So, yung mga tao naman, walang pakialamanan dito. Yun ang isa sa mga masasabi nating both negative and positive eh. Kasi kung sa Pilipinas, 'di ba, yung masyadong may care yung mga kapitbahay mo sa pamumuhay mo. Dito, ang gusto lang ng mga tao, mapag-isa sila. Hindi naman di ko nila lahat. Kasi yung doon sa tinitira namin sa kabila, meron kaming katapat na Japanese na matanda. Simulat sa pool pa lang talaga gusto na kami makilala. Nung natuto kami natututo kami mag-Nihongo, nakapag-communicate kami, yun. Ini-invite kami sa bahay, niriregaluhan kami, and vice versa. And truly naman na mabait talaga sila. Ngayon, generally, kasi sinasabi nila, generally Japanese people are very nice, di ba ginaganon? Katulad ng bawat lahi, hindi lahat. Mas obvious lang sa ibang lahi, kasi mas vocal yung ibang lahi, katulad tayo mga Pilipino. Kaya mas obvious yung mga ugali. Dito, hindi ganun ka-obvious, kaya pero meron may mga racist din. Meron din talagang waruy, kung baga sa tawagin natin mga salbahe, na hindi ka allergic sa mga sa mga foreigner. And ayun, yun ang mga real talk na points na gusto ko talagang dito sa video na to. So, kung ikaw iniisip mong makaalis sa Pilipinas at makapagtrabaho sa Japan dahil nakikita mo, katulad ko, mayroong bahay, may trabaho, kasama yung pamilya dito, at yun ang pangarap mo, yung stability sa buhay, basta masipag magtrabaho kahit gano'ng kahirap yung trabaho, then Japan is for you. Pero kaya isa kang tao na community-driven ka, creative-driven ka, na hirap kang, hirap para sa kalooban mo yung maging tauhan, maging muchacho, maging kasi iba tingin sa amin mga alipin ng ibang lahi eh. Hindi kami alipin, trabahante kami. Nagtatrabaho kami, pinapasahod kami ng maayos, at na-enjoy namin yung free time namin. So, pag trabaho, ganun talaga yun eh. Kahit sa naman lugar, ganun eh. Mahirap yung trabaho, yes. Pero maganda yung pasahod dito. At nakakapamuhay kami na maayos. And since family-oriented naman kami, hindi naman kami nagklamor, naghahanap ng kalinga galing sa ibang mga puwer sa aming pamilya, kaya okay sa amin ang pagja-Japan. So, ayun lang. I hope na summarize ko. Kung nagdidesisyon ka
Ngayon, nag-iisip ka kung ang pagja-Japan ay tama sa'yo. Sana, nakatulong tong video ko kahit papano upang makapag-desisyon ka sa iyong gagawin in the future. At saka kung kumikita naman ng sapat sa Pilipinas. Huwag ka nang umalis ng Pilipinas, Oo. yes. Kung maganda kita mo sa Pilipinas, promise, at gusto mo yung buhay mo sa Pilipinas, nababayaran mo ng sapat yung mga kailangan mong bayaran, may pagkain yung pamilya mo araw-araw, huwag ka na mag-Japan. Opinion ko lang yun, ha? Huwag ka na mag-Japan kasi para sa akin, okay na yon. Kasi kung kami ganun yung ano namin, dati, kung ganun yung aming dinadanas, sapat yung aming kinikita, sapat yung aming pera para mamuhay dyan, hindi kami aalis, hindi namin pagdadaanan yung sarili namin sa isang lugar na hindi kami naiintindihan. At yun lang. See you guys on the next video.